Hi Beb, this is Ivy and welcome to my channel. Nalock din ba ang inyong my.sss account or gusto mong mag-forgot password? For today's video, panibagong kaalaman na naman ang ibabahagi ko sa inyo. I'm gonna show you how to retrieve or reset the my.sss account. If you are interested na malaman kung paano ito gawin, please keep watching until the end of this video. Kung bago ka pa lang sa channel ko, I invite you to please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong video gaya nito. Without any further ado, let's get started. Your account is locked din ba ang my.sss account mo? Kung ito ay nakalock, huwag pong mawala ng pag-asa. May mga ways para i-unlock ang inyong account at ma-access itong muli. One of the reason kung bakit nalalak ang ating my.sss account is that we cannot remember our login credentials. If this is the case, ang karaniwang ginagawa natin ay hulaan ang ating user ID o password ng maraming beses. Kaya naman nalalak ang ating my.sss account because of many invalid login attempts. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-retrieve, mag-reset, or mag-forgot password at kung ano ang iba't ibang paraan para ma-access ulit ito. All you have to do is magpunta sa SSS website, click Create a my.sss account or login, then click Login. Actually, working naman po yung username at password ko. Pero dahil malakas kayo sa akin at ang daming nagtatanong kung paano ito gawin, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-forgot password. Just click Forgot Password. As you can see here, may dalawang options para makapag-change ng password. Ito ay para sa member account. At ito naman ay para sa employer account. In this video, ang gagawin natin ay for member account. And click this. Next, you may choose between multi-factor authentication or using security questions. Parehas ko naman po itong ipapakita later. Now, unahin muna natin itong multi-factor authentication. And click this. Then, click Next. Okay? Input the SSS number ng member. Continuous number lang po, no dash and special character. Then, click Proceed. Then may magpa-pop up na prompt message at iselect kung ano ang available sa portal nyo gaya ng OTP at POTP kung ito ay nakaset up na. Take note lang, Beb, kung ano ang registered number nyo sa SSS records, yun po yung makaka-receive ng OTP. If ever na may bago ka ng mobile number, magpa-update po muna kayo sa SSS bago mag-forgot password. Para sa updated registered mobile number na po kayo makakatanggap ng OTP. Okay? After few seconds, makaka-receive ka na ng OTP gaya nito. At ito din po yung ilalagay natin na code sa multi-factor authentication. And click Proceed. Next step, magsiset up na po tayo ng new password. Kung sakaling hindi nyo matandaan kung ano ang inyong user ID, dito naman po ninyo makikita yon. Please take note lang po, ito ang requirements para sa paggawa ng password. Then, input the new password. Magkakaroon na ng green check dito sa gilid kapag nasunod mo ang requirements para sa paggawa ng password. So, ulitin lang po ulit natin yung new password dito. And click Submit. Another prompt message. And click Yes if you are about to change your password. There you go! Your password has been updated successfully. Try muna natin mag-login kung tatanggapin na yung bagong password. Just enter your credentials login. And click Sign In. Ayan! Okay na ang ating password. At syempre dahil may added security measures, ang SSS website ay hahanapan muna kayo ulit ng OTP bago mabuksan ang inyong portal.
Okay? Next, ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-reset ng password using security question option. Just click Forgot Password. Select Member. And choose Security Questions. Then, click Next. Now, i-enter ulit yung SSS number ng member. Continuous number lang po, no dash and special character. And click Search. After that, dito natin makikita ang security questions na sinet nyo noon. Magkakaiba po tayo ng mga security question kasi nakadepende po iyon kung ano po yung pinili nyo at kayo din po ang nakakaalam ng sagot. Now, ilagay ang tamang sagot na sinet mo sa mga security questions and click Proceed. Then, may magpapapulit na prompt message at iselect kung anong available sa portal nyo gaya ng OTP at TOTP kung ito ay nakaset up na. Once na na-receive mo na yung code, i-input lang dito and click Proceed. Then, pwede na po kayong mag-set up ng new password at sundin lang po ulit yung requirements para sa paggawa ng password. And click Submit. Another prompt message and click Yes if you are about to change your password. There you go! Your password has been updated successfully. Again, try ulit natin mag-login using new password. Just enter your credentials login and click Sign In. Ayan! Okay na din yung bago nating password. At syempre, dahil may added security measures ang SSS website, hahanapan muna ulit kayo ng OTP or TOTP bago mabuksan ang inyong portal. Kung nakaset na ang TOTP nyo, lalabas itong option. Just click TOTP, Get PIN. Next, go to your Authenticator app kung saan nakalink ang TOTP. At ilagay ang code dito. Then, click Login. Sa next video ko, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ang gagawin sa TOTP kapag hindi nyo na-screenshot ang QR code at reference number. So I think that's it for this video. Sana nakatulong sa inyo and thank you so much sa wala niyong sawang pagsubaybay sa mga video ko gaya nito. Please do not forget to like, share, comment, and subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga video ko. Thank you and God bless everyone. Follow for more!